Hi guys, good morning. Kagigising ko lang ngayon and then nag-message yung katrabaho namin na magpapakain daw yung boss namin. Kasi kahapon, last day ko, biniro ko siya. Sabi ko, "Oh, what's your plan for tomorrow? Birthday mo." Sa totoo lang, yung boss namin yon, hindi talaga siya naghahanda pag birthday niya. Usually yung family lang niya. And then siguro, naudyukan kahapon, kabibiro namin while on duty. Sabi namin maghanda ka naman. Sabi maghahanda nga ngayon. So magpapakain siya ngayon. Samahan niyo ako guys, punta tayo sa farm and then may gusto sana akong i-share sa inyo. Kasi dun sa mga kababayan ko na madalas paano ba sabihin to, nauuto or madalas maloko, na-hype pagpunta dito sa Canada. Kasi hindi na tama madami na ako nababasa at nakikita at maybe yung mga nagme-message sa akin na tawag. So kailangan natin pag-usapan. So samahan niyo ako guys, punta lang ako dito. Kakain lang tayo ngayon dito sa farm lang, malapit lang. Dito lang naman yung trabaho namin. Paglabas lang ng bahay, walking distance lang. So samahan niyo ako guys. May paeg na naman pala kami, ayan So libre to. Kadalasan kasi may binibigay sa aming egg. Ang dami ko ng egg doon. Ang ginagawa ko, pinapamigay ko doon sa iba nating mga kaibigan. Kasi minsan sa sobrang dami na naming egg dito, may binibigay na supply yung aming boss. Nauumay na yung iba. So ginagawa ko doon sa iba, ginagawa ko leche plan. Minsan puro kasi masasayang lang naman ginagawa kong leche plan tapos ginagawa ko sa sopas. So hindi nasasayang. Yun ang kagandahan dito sa amin nakakalibre tayo ng mga ganang ground beef tsaka egg. Hindi mo na kailangan bilhin. Lapit lang naman ng trabaho namin. Ito lang So kasi ngayon tanghali, kaya ngayon ini-schedule ni boss yung pagpapakain. Actually nakapambahay lang ako Kasi kaya ngayon ini-schedule ni boss yung pagpapakain para yung iba kasing naka-duty is tanghali, wala nang pasok. So ngayon yung iba nakauwi na, tapos na sila mag-milking. Then babalik lang kami doon para kumain. Kahit pa paano save din kasi hindi na kami bibili ng lunch. Kasi sa totoo lang po, ang daming gumagawa dito ng vlog para kumita lang at hindi para maturuan talaga yung mga kababayan natin kung paano makarating dito ng maayos. Hindi ko talaga maintindihan yung ibang vlogger dito sa Canada na nanga-hype nung mga kababayan natin na walang idea pagpunta rito. And then pakikitaan ng magandang kita, sasabihin yung magaganda lang. And then yung iba naman, ang gagawin, puro maling info yung ilalagay. Ang hindi na importante sa kanila kung mapahamak or maling idea yung maibigay nila doon sa mga kababayan natin. Ang mahalaga sila, kumita sila sa content, makagawa sila ng vlog. Na yung iba naman na walang idea pagpunta rito, mauuto dahil mga sa mali-maling information na binibigay nila. So mamaya guys, yan yung pag-usapan natin dito na lang ako. Kakain tayo? Kakain tayo? Kakain tayo. Bili. Kakain. Mga kasama ko, anak ni Herbert. Hi Herbert. Mga kasama namin si Charlie, Pedro, to sa akin ni Charlie. So mga kasama ko, mga Mexicano yan. So wala ngayong milking kasi mamaya pa alas 2 pa. So ngayon alas 12 pa lang. So dito kami nagkakainan. Ayan si Charlie, ito yung pinakamatagal na dito. And then dito kami nagkakainan. Yan, wala pa. Ito yung mga kasama ko. Hi! Say hi to my vlog. Hi! So dito kami magkakainan ngayon. Inaantay lang yung pagkain. Parating na si boss. Ito yung washroom namin. Ayan ganda, diba? So Mala Hotel. Pag nadudumihan kami ng baka, yan see, ganda mag-shower. Kaya sa totoo lang, komportable ako dito magtrabaho Kasi nga napaka magaan sa pakiramdam, tapos gusto mo yung ginagawa mo, tapos yung parang hinahanap na rin ng katawan ko yung ganitong klase ng trabaho. Kaya nga sabi ko nga, kapag siguro pinagkaloob na ni Lord na lumabas na yung confirmation ng PR ko, parang gusto kong mag-stay pa rin muna dito. Kasi parang gusto kong gawin lang part-time is yung mag DoorDash,
or yung Leap. Kaya nga lang ang required doon may medyo modelong sasakyan. So kailangan kong kumuha ng sasakyan na mas modelo. So dito kami nagbi-milking, di ba nakikita nyo? Dito kami naglalagay ng iton tube, lalagay doon sa baka. And then dito yung isa naman nagpupunas. Then ito yung control para iaangat yung gate. So ngayon guys, antayin lang namin si boss, magkakainan lang kami. Mamaya i-discuss ko sa inyo yung vlogger na lagi na lang puro mali-maling info yung ibinibigay sa mga kababayan natin. Kaya na lang yung iba umaasa sa maling impormasyon na ibinibigay niya. Ay mga baka maliliit oh. So si Herbert ang naka-assign dito. Siya lang nagpapakain itong mga bakang to, itong maliliit. Then kami naman dun sa milking. Ito yung mga anak ni boss oh. Yan, ang dalawang yan. Naantay na lang si boss yung may dala ng pagkain. Kasi bumili pa dun sa Popeyes. Yun yung kakainin namin dito. So ito yung dalawang malaking tangke. Isang ganito, 3 gatasan. 8,000 gallons. Oh. 8,000 gallons Ang capacity. 3 milking to yun. Hi. Yan, mga boss namin. Ito mga kasama ko. Sina George. Yan. Yung ano namin. Nakalagay dito $280 times 50 ang palitan. Tapos ito namang isang post niya nakalagay 350,000 monthly. Anong masasabi mo dito, pre? Totoo ba to? Kalokohan to. Brad, tanongin kita ba niniwala ka dito? 350,000 monthly? Cleaner? Sa piso. Sa peso? Tapos ito pa yung isang post niya Times 50 daw. $280 times 50 per day. Baka sa ano nila, sa Pag barangay. binasa mo yung mga comment niyo, Baka sa barangay nila. sabi nga kailan pa naging 50 ang palitan sa Canada? Kalukuhan tong mga post nito. Dapat sabi nga, may binabasa ko, dapat dito nire-report Putik na yung mga inaano niya yung mga ganitong malito kasi nami-mislead yung mga nangangarap mag-Canada Alam ko hindi mo nakita. Nakita ko yan, kaya nga ito. Yung 300,000 yung nakita. Tapos na yung kainan namin. Yung iba duty na diretso. Yung iba naman naiiwan pa, nagkwentuhan pa. So uwi na ako kasi may tinatapos pa akong mga pinipilapan doon sa computer ko So ito nga pala yung truck ni boss. Yan yung mga sasakyan ng kasama ko. So ako lang ang day off today. Sila lahat may duty pa. Bale 1 hour pa silang mag-aantay. Ewan ko kung uuwi pa sila kasi ayan lang naman yung bahay namin Ito lapit lang, wala pang 1 minutong lakarin. Ito na yung trabaho namin. So doon na lang tayo guys, may explain ako sa inyo. Sana doon sa mga makakapanood nito, may share nyo doon sa mga nangangarap makarating dito sa Canada. Kasi hindi na talaga tama nami-mislead info yung mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada. So yan, lapit na tayo sa bahay. Siguro dito na tayo mag-usap guys. Kasi pagkagising ko nga kanina, and then may mga nagsisend sa akin itong video niya, mga subscriber din natin. Sabi nila, sir, mali kasi yung mga info nitong taong to, gawin mo naman sana ng content. And then may mga, hindi ko alam, may mga kasama ko pala napanood din and nag-comment din sila doon sa video niya na sinasabi nga nila i-mass report na daw, mga ganon. So kanina tinanong ko yung mga kasamahan ko dito, mga na dito din sa Canada, mga kapwa natin Pilipino. Pinakita ko sa kanila yung post. Sabi ko sa kanila ano yung masasabi nila. Sabi nila bakit may mga ganyang Pilipino daw na nagpo-post na para ma-mislead info yung mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada. So gagawin ng kahit na para lang makagawa ng content at kumita kahit na mali-maling info yung ibinibigay nila sa tao. Ang totoo niyan, guys, itong vlogger na to, nung ginawan ko siya ng content, kung naalala ninyo, yung sinabing nalubog sa utang, isinuli daw yung truck. After kong gawin po yun,
may mga nag-comment. Ang sabi po ng mga nag-comment doon sa vlog na ginawa kong yun, ang totoo po niyan, yung truck na yan ay hindi niya isinauli na dito pa rin po. Gumagawa lang siya ng vlog na sasabihin niya nagpapaawa siya, isinauli niya, pero ang totoo na dito ginagamit pa rin niya yung truck. Ang sagot ko po kasi doon, kasi sabi nga niya doon sa vlog niya, isinauli ko yung truck, nahihirapan ako magbayad, so para hindi kayo matulad sa akin, huwag kayong tutulad, mag second hand na lang muna kayo. Para sa akin po, kasi tama yung kanyang information na binibigay na mahirap talaga kumuha agad ng brand new car dito, lalo pat di kayo stable. Although kasinungalingan yung ginawa niya, nasabi niya sinauli niya pero hindi naman pala, para sa akin po kasi nakatulong yun doon sa mga tao na pagdating dito alamin muna yung dapat unahin nila at alamin muna kung kaya ba nila magbayad, kasi baka matulad sila doon sa ilang kakilala ko na bumanat kagad, hindi pa stable yung status dito, tapos ilang buwan pa lang napalipat na, naghanap na ng ibang trabaho, tapos yung sasakyan isinuli, sayang ilang mga naihulog. So para sa akin makakatulong yon. Kaya lang after that may mga tumawag pang iba na mga katrabaho niya, kasamahan niya doon sa work, and then kung ano na yung mga shinare sa akin na story na ang dami palang galit doon sa vlogger na yon, na puro mali-mali yung mga sinasabi sa vlog niya, na madalas siya na lang doon yung pinag-uusapan kasi puro kasinungalingan yung mga sinasabi sa vlog niya. So in short, madaming galit. So ito may isi-share ako sa inyo guys, babasahin ko lang sa inyo. Gusto ko sanang ipakita sa inyo. Kasi tinanong ko yung iba kong kasama. Actually yung iba kong kasama pala dito, nag-comment na din doon sa vlog niya na ang sinasabi. Kaya marami mga pumupunta dito sa Canada na sobrang expectation dahil sa mga ganitong klase ng vlogger. So itong isang vlog niya guys, ito nakalagay, Pinas sahod 15,000 monthly sa peso. Sa abroad 14,000 per day. 14,000 per day sa peso, 35 per hour times 8 hours kasi 8 hours per day. So $280 per day. So $280 times mo sa 50. So kailan po naging 50 ang palitan dito sa Canada? Sabihin na nating wala siyang inilagay ditong Canada, pero nasan po ba siya? Siya po ay nasa Canada. Hindi siya gagawa ng vlog ng kung anong bansa kasi nasa Canada siya eh. So Canada ang pinag-uusapan dito. Ba't ka gagawa ng vlog na times 50? Maniwala pa ako kung US, wala naman siya sa US. So basahin naman natin guys yung mga nagko-comment doon sa vlog niya. Ito sabi nito ni Barnachea Pablo Jr., sagad talaga sa kasinungalingan ng utak ng isang ito. Canadian dollar, 42 lang ang palitan at wag kang magyabang na 35 ampere hour mo. Sabi naman ito ni Monyena Rain, misleading information, not true, wag naman sanang ganyan. Hindi ka na matutulog at magpapahinga sa isang araw? Nakakadismaya, imbis na ipalo kita, i-unfollow nyo na ang ganyang klaseng vlogger. Sinungaling, Jeramel in Canada, ayusin mo ang content mo. False yan. Sabi naman ito ni Joven Lim Lauderes, oo, ganyan lang sahod dito, 17 to 18 ang cleaner dito sa Ottawa, Ontario. Ganyan ang per hour. Di ko alam kung nagpapahype lang si Idol. Sana naman wag ganyan, magbibigay siya ng maling info. Dahil nag-cleaner din ako dito kaya alam ko. Sabi naman ito ni Naily Villedo, sana all 35 per hour. Sabi naman ito ni Marivic Adolfo, parang may mali. 40 ang palitan, minsan 42. Ba't umabot ng 50 sa inyo? USD po ba ang sweldo nyo? LOL. Sabi naman ito ni Gerald Llamas Selma, 35 per hour? Para sa tagalinis, hindi totoo yan. 17 to $20 lang yan. 25 kung sa'yo lahat ang cleaning supplies at chemicals, pati transportation mo sa cleaning machineries. 35 welder, rate na yan sa construction at maraming ticket o class 1 truck driver. Ang sweldo ng cleaner nasa 600 to 800 weekly. Tapos babayarin mo monthly sa bahay at iba pa 2,200 to 3,000 monthly kasama ng food at utilities. Sabi naman ito ni Dosi 8031, hindi ako naniniwala sa iyo, 35 nasa probinsya ka tapos 50 ang dollar. Gumagawa ka na ng kwento, kumita ka lang sa vlog mo, wala pa ngang 16 ang sahod mo. Sabi naman ito ni Resmond Chodesio Reyes, times 42 ang palitan ng Canadian dollars, niloloko mo ang mga viewers mo. Sabi naman ni Hazel Marcelo, ito na naman siya, nandito mi sa Canada, 42 lang ang palitan. Hindi pa umaabot dito ng 50 sa tagal ko na dito. 35 per hour, hoy. Kaloka, mahal pa sahod mo sa RPN. Saan province ka ba dito sa Canada? And then hindi pa natatapos dyan kasi may isa pa siyang vlog na ginawa. Nakalagay ito naman yung kanyang, nakalagay dito sa caption niya. Abroad, kumita ng 350k monthly. Pero malungkot, malayo sa pamilya. Pinas, kumita ng 20k monthly pero masaya kasama ang pamilya. So ito naman yung mga komento dito.
dahil kilala siya na vlogger at cleaner ang trabaho niya. Sabi nga nito ni The Altman in Canada, wag po kayong mamislead sa content guys, kasi baka gusto nyo na lahat mag-cleaner sa Canada. Kasi ang sahod is 350,000 a month. Hindi po siya imposible na kitain sa Canada, especially if considered ang job mo ay belong sa tinatawag na skilled workers. Dito sa Canada may tinatawag silang National Occupation Classification. Ang cleaners po ay hindi belong sa skilled workers. Ang sahuran ng cleaners usually is around $16 to $22. Multiply nyo na lang po yan, sahod is 20 CAD per hour. Multiply nyo na lang 8 hours per day, 20 per hours times 8 hours per duty, 160 Canadian dollar, at multiply nyo ng 30 working days. So 4,800 CAD, tapos i-multiply nyo po sa peso na 40 ang palitan. So around 190,000 pesos po, at mind nyo po yung may tax pa yan na babawasan, renta, accommodation at pangkain. Sabi naman guys nito ni Janice Crescencio Iballe, this is very misinformation. Mauning mga Pinoy abi na lang jud mamunit tag kwarta Canada ang sayon lang ang live sa Canada. Kay tungod sa lang ani lang ang content na makamislead sa mutan aw layura raba tinuod ang live kaapoy. Ning uban basta lang makabview pataka lang butang information. Bisaya po itong sinabi niya, pero kahit pa paano naunawaan ko na misleading information pa nga din daw talaga to. And then sabi naman ito ni Biani Panis, sobra na sayabang, kala siguro di ko alam ang rate dyan sa Canada. Unskilled jobs kikita ng 350,000 pesos, that's equivalent sa 6,000 USD. Plus wag kang magsinungaling kabayan, puro kakahambugan. So napakarami pa po. Sobrang dami kong nakikitang mga masasamang comments sa kanya. Ang hindi ko lang maintindihan, napakarami talaga pa rin ng mga Pilipino na nagbabasa ako ng comment doon sa kanya. How to apply po, idol. Sana all, matulungan mo ko, ganito ganang. Gusto ko rin mag-Canada, so gusto ko din kumita ng 350,000. So in short, napakaraming naloloko, napakaraming nauuto. Kaya ang daming Pilipino naghahangad makarating dito sa Canada pag nakikita yung mga ganong klaseng sahod. Pero ang totoo, wala pong katotohanan. Doon sa mga tumawag sa akin na mga katrabaho niya at sinabi yung mga maling information na laging kasi madaming tumawag sa akin ng mga katrabaho niya at sinasabi nga na maraming galit, kasi nga puro misinformation yung mga ginagawa niya. So ang masasabi ko lang kabayan sa inyo, wala po tayong magagawa. Hindi po natin mapipigilan yung mga ganyang klase ng content. Responsibilidad po ng bawat isa sa atin na alamin kung totoo po ba yung pinapanood natin. Ang sa totoo lang po, nakakalungkot lang kasi talaga dito. Maraming vlogger dito talaga na karapat dapat panoorin. Yung talaga ang information nila talaga ay talagang legit at may katotohanan at base sa karanasan. Pero mas marami pa rin nakukuhang views at subscriber yung mga ganitong klaseng misleading information. Sabi ko nga dati nung unang panahon, bago ka sumikat, kailangan mong gumawa ng kabutihan. Kailangan mong gumawa ng bagay na may katuturan. Pero ngayon, iba na po yung generation ngayon. Gumawa ka ng kalokohan, gumawa ka ng kawalangyaan, mas marami kang taga-subaybay, mas madali kang sisikat. Bigyan ko na lang kayo ng example. Kung napanood nyo yung video ni Tita Mars, yung kumakain ng sardinas, maniniwala ba kayo na hindi siya kumakain ng sardinas? So parang para sa akin lang, hinahype niya yung mga tao para magalit sa kanya. So maraming susuporta, maraming susubaybay. Pera po yan diskarte po, strategy po yan. So para sa akin, yung ginagawa niya, although mali, kasalanan na rin po ng viewers kung ba't naniniwala kayo. Ang problema kasi yung iba, madaling utuin yung mga kababayan natin pag sinabing Canada. So mapakitaan lang kayo ng ganang klaseng kita, maniniwala na kayo. Sa totoo lang po, mas maganda i-search nyo na lang sa Google magkano ba talaga ang rate dito, magkano ba talaga ang kitaan ng cleaners dito, para hindi po kayo naloloko ng mga taong gusto lang kumita dahil sa vlog. So na-open ko lang po ito kasi sobrang dami na, napakarami po kasing vlogger dito, hindi lang naman po ito ang gumagawa ng ganon. Maglalagay lang ng caption, gusto nyo bang makarating sa Canada, gusto nyo bang kumita ng ganito kalaking kita sa Canada, tapos magbibideo ng mga snow na pumapatak sa likod, background niya. So ma-encourage na kayo, wow, ang galing naman, ang ganda naman sa Canada. Kaya sa totoo lang, bibihira yung pinapalo ko ditong vlogger sa Canada, na kalimitan lang talaga ay yung may mga napupulot akong aral
At yung iba naman, yung mga kwentong buhay sa Canada na may katotohanan po talaga. Hindi yung mga katulad nito na nami-mislead in po ko. Hindi ko po sana ito papansinin, kundi lang isinare sa akin ng marami nating subscriber na mga galit na rin at gusto nga daw ipamas report. Kasi talagang grabe, patuloy nga yung pagtaas ng subscriber niya. Even sabi nga nung mga sir, ba nakakalungkot isipin, sabi nung mga nag-message sa akin, na kung sino pa yung mga kawalang yan yung ginagawa siya yung mabilis tumaas ang subscriber. So sabi ko nga sa kanila, wala po tayong magagawa diyan. Hindi po natin kontrolado yan. Kailangan po ay responsibilidad po nating alamin yung tama at kung ano yung totoong nangyayari dito sa Canada. At hindi po tayo magpapadala doon sa mga vlogger na ang hangad lang ay kumita. Kahit na mapahamak yung iba at mag-expect ng sobra-sobra dito sa Canada. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano yung mga nangangarap dito sa Canada makarating, hindi naman po ma-mislead in po. Kasi sa totoo lang, kada darating dito, ilan na yung natatanggap kong mga messages na pagdating dito, mali yung ine-expect nila doon sa nung bago sila makaalis. Tapos ngayon, ayan na, doon na nagkakaproblema. So sana guys, do your own research para kahit papano hindi po kayo mapahamak pagdating niyo dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.